Kamusta mga kababayan, kakampings, masaya ba kayo? Alam niyo ba, may chismis na naman sa Kongreso. Target daw nilang ibaba ang edad para maging Pangulo. Wait lang, i-check ko lang kung gumagana ang microphone natin. Okay, yan, tama naman, di ba? Okay may ano po diyan, may chismis po diyan sa Kongreso. Target daw nilang ibaba ang edad para maging Pangulo si Vico Soto. At teka, may balita rin na sa Pasig Mayor Vico Soto ang posibleng itapat kay VP Sara Duterte sa 2028. Ano ito? Mga ka-hashtag walk with land? Political plot twist na naman ba ito? Bongga, no? Ako si hashtag walk with land, ang inyong go-to voice para sa Pinoy youth at OFWs mula Manila hanggang Dubai. Tara, i-breakdown natin ito with humor, real talk at matinding political tea. Walk with me. Let's go! Ngayon mga kababayan, seryosong usapan ito. Pero lalagyan natin ng konting asim at saya para di boring. Trending na trending ang balitang ito. May resolusyon sa House of Representatives na ibaba ang edad ng presidente mula 40 to 35 years old. Yes, 35. Meaning, mas maraming Gen Z at millennials ang pwedeng tumakbong Pangulo. Pero teka, bakit kaya nila ito pinupush? At bakit si Vico Soto ang biglang nasa spotlight? Is this a kakamping master plan or just another political hugot? Plus, let's talk about VP Sara. Anong laban niya kung si Vico ang kalaban? Para sa mga OFW natin sa Riyadh, Sydney at Toronto. Importante ito kasi ang may mga ganitong issue ay konektado sa future ng Pilipinas. Kaya i-like, i-subscribe at i-share na yan. Kung may extra ka dyan, pahingin rin ang super thanks para may pagpatuloy natin itong kwentuhan natin worldwide mga kaibigan. Okay, bago natin simulan mga kababayan, smash that subscribe button naman. I-hit ang notification bell at mag-comment kayo ng hashtag walkwithland sa baba. Para sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore o Qatar, i-share ito sa mga kaibigan nyo para updated sila sa political chika sa Pilipinas. Kung gusto nyo mag-super thanks, sobrang makakatulong yon para ma-reach natin ang mas maraming Pinoy sa US, Canada at UAE, mga kaibigan. So let's get the nitty-gritty. Kamakailan, may resolusyon na inihain sa House of Representatives para iendahan ang 1987 Constitution. Ang goal, ibaba ang edad ng presidente at vice-presidente mula 40 at 35 years old. 40 years old to 35 years old. At para sa mga senador, mula 35 to 30, seryoso. Parang sinasabi nila, kung kaya ng Gen Z mag-viral sa TikTok, kaya rin nilang maging Pangulo. Pero seryoso, bakit kaya nila ito ginagawa? Mas maraming kabataan ang pwedeng tumakbo. Imagine mga millennials at Gen Z na may fresh ideas, tech-savvy at konektado sa issues ng youth like mental health, gig economy at climate change. Sa ibang bansa, tulad ng New Zealand, si Jacinda Ardern ay naging prime minister at 37 years old. So bakit hindi kaya sa Pilipinas? Bongga, di ba? Para sa OFWs, mas bata ang leader, mas magets nila ang struggles ng digital remittances, labor rights, at global job market. Pero may nagsasabi, baka naman masyadong bata, kulang sa experience. Ang tanong, kailangan ba talaga ng edad para maging matalino sa politika? Hoy, edad lang yan, hindi IQ. Okay may chismis nga, may chismis din na baka ito'y political strategy para i-set up ang mga bagong players sa 2028. Sino kaya ang nasa likod dito? Kakampings, mata nyo. Okay. Excuse me po. Parang script ng teleserye ito, mga kaibigan, Isang araw, 40 ang edad ng presidente, tapos biglang, cut! Going 35. Sino kaya ang direktor nito? Si Speaker Martin Romualdez ba? O may ibang scriptwriter? Pero seryoso ang tanong, kung ibababa ang edad, sino ang mga posibleng tumakbo? Si Danny Pangilinan ba? Fresh from voting sa 2025 elections? Charot! Isang OFW sa Dubai ang nag-message sa akin, Kuya, kung mas bata ang presidente,
baka ma-address na ang mataas na fees ng remittances natin, ha? True yan. Sa 2025, may 71 million registered voters, ha? At 3 million doon ay OFWs. Kaya importante na mag-gets ng leader natin ang struggles ng kabataan at OFWs mula sa job security hanggang sa pagpapadala ng pera pabalik sa Pilipinas. Ngayon, let's talk about the main event. Vico Soto versus VP Sara Duterte. Parang boxing match na ito, mga kababayan. Si Vico, ang golden boy ng Pasig, ha? Kilala sa good governance at transparency. Si VP Sara naman, ang Iron Lady ng Davao with a strong political dynasty behind her. Pero teka, bakit biglang pinaparesan sila? No? Okay, ha? Si Vico Soto, 36 years old, mga kaibigan. Okay? Okay, ha? Si Vico, golden boy ng Pasig, kilala sa good governance yan at transparency. Si VP Sara naman, ang Iron Lady ng Davao with a strong political dynasty behind her. Pero teka, bakit biglang pinaparesan sila? Si Vico Soto, 36-year-old, by 2028, ay perfect fit kung ibababa ang edad ng presidente. Siya ang poster boy ng new politics, no corruption, pro-youth at pro-reform. Sa Pasig, napatunayan niya na kaya niya mag-deliver free healthcare, better education, at transparent governance. Sana all, di ba? Para sa kabataan, si Vico ay relatable. Alam niya ang struggles ng Gen Z mula sa student loans hanggang sa mental health. Plus, siya pa yung tipo na mag-post ng meme sa ex, tatapusin niya, tapos sasabihin niya, huy, mag-register na mga kaibigan. Ayan, ha? Tapos sasabihin niya, huy, pogi points yan. Okay? Para sa mga OFWs, si Vico ang tipo na mag-focus sa mga issue mahalaga sa inyo. Mas mababang remittance fees, mas magandang labor protections, at mas maayos na balikbayan tax policies. Sana nga, di ba? Sa Pasig, napatunayan na niya na kaya niya maging pro-masa. Kaya naman maraming kakamping ang nagsasabing Vico for President. Yan. Okay, si VP Sara Duterte naman, mga kaibigan, isang political heavyweight, coming from the Duterte dynasty. Siya ang may malakas na machinery, lalo na sa Mindanao. Ang track record niya bilang Davao Mayor, matigas sa krimen, pero may mga tanong din tungkol sa transparency. Parang teleserye, plot twist, mga kaibigan. Okay, para sa mga OFW, si VP Sara ay may advantage dahil sa koneksyon ng pamilya niya sa international policies. Pero teka, may mga nagsasabi na baka ang style niya ay masyadong old school para sa Gen Z. Ano sa tingin ninyo? Comment down below, mga kaibigan. Okay, ang tanong, kung si Vico ang new blood, si VP Sara ba ang tested and proven? O baka naman pareho silang may plot armor sa politika? Kung si Vico at VP Sara ang maglalaban, parang FBJs ang probinsyano na to, no? Si Vico ang bagong Cardo Dalisay, fresh, idealista, at may hugot sa masa. Si VP Sara naman, parang kontrabida na lagi may backup na goons, political allies. Pero seryoso, ang 2028 elections ay magiging lit kung ito ang labanan. Sino ang bet nyo? Team Vico o Team Sara? I-comment na yan, mga kababayan, at i-share sa mga kaibigan nyo yan sa Sydney, Dubai, o Toronto, mga kaibigan. Okay, isang kababayan natin sa Jeddah ang nag-DM sa akin. Kuya, gusto ko si Vico kasi parang tunay na leader ng kabataan. Pero natatakot ako na baka mas malakas ang makinarya ni VP Sara. Totoo yan. Sa 2022 elections, nakita natin kung gaano kalakas ang political dynasties. Pero ang tanong, kaya ba ng Gen Z at millennials na baguhin ang laro with their votes? Sa 2025, 65% ng voters ay under 40. Kaya natin ito, mga kaibigan, mga kababayan. No? Ngayon, let's zoom out. Bakit mahalaga ang balitang ito para sa Pinoy youth at OFWs? Una, ang pagbaba ng edad ng presidente ay isang game changer. Kung mas bata ang mga leader, mas magets nila ang mga issues tulad ng gig economy. No? Maraming Gen Z ang nasa freelance o gig work. Ano ang plano ng gobyerno para sa kanila? Sana may benefits din, di ba?
Sa Pinas, kulang na kulang ang support para sa mental health. Kung may mas batang leader, baka magkaroon ng mas maraming programs para rito, no? Sa UAE, Saudi at Hong Kong, ang mga OFW natin ay nahihirapan sa mataas na recruitment fees at lack of job security. Kung mas bata ang presidente, baka mas tech-savvy sila sa pag-address ng mga isyong ito, like blockchain-based remittances para mas mura, high-tech, high-impact. Sa ibang bansa, tulad ng France, si Emmanuel Macron ay naging presidente at 39. Sa Canada, si Justina Trudeau ay 43 nung nanalo siya. So bakit hindi kaya sa Pinas? Pero teka, may mga nagsasabi rin na ang mga batang leader ay pwedeng maging reckless, ha? Kaya naman, kailangan natin ng balanse. Youthful energy with wisdom. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan sa Singapore, Japan, at Australia? Mag-comment kayo sa baba. Kung ibababa ang edad, baka next time, si Juan Carlos na ang tumakbong senador. Charot! Pero seryoso, ang kabataan ang future ng Pilipinas. Kaya nga sa 2025 elections, kailangan nating mag-register to vote, mga kaibigan. Sa 2028 yan. Hoy, ikaw, registered ka na ba? Kung hindi pa, puntahan mo na ang COMELEC website, mga kaibigan. So, ano ang next step? Una, kailangan nating bantayan ng Kongreso. Ang resolusyon na ito ay kailangan pagdumaan sa maraming debate at botohan. Baka naman political stunt lang ito, di ba? Pero kung seryoso sila, kailangan natin tiyakin na mga batang leader na susuportahan natin ay may tunay na plano para sa kabataan at OFWs, mga kaibigan. Para sa kabataan, mag-register to vote, mag-volunteer sa campaigns, at maging vocal sa X. Use the hashtag #WalkWithLan para ma-amplify ang boses mo. Magpadala ng feedback sa mga senador at congressmen. Sabihin nyo kung ano ang kailangan nyo. Mas mababang remittance fees, mas maraming job protections, o mas madaling balikbayan back process. Mga kababayan, kung gusto nyo updated sa ganitong balita, i-subscribe na ang channel natin, ha? Mag-comment ng #WalkWithLan at i-share sa mga kaibigan nyo sa Los Angeles, Dubai at Cebu. Kung may extra kayo dyan, mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang content na ito. Okay, kaya naman mga ka-#WalkWithLan, ngayon alam na natin ang mainit na chismis. Gusto ng Kongreso, ibaba ang edad ng presidente at si Vico Soto ay posibleng itapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028. Ano ang laban natin dito? Para sa mga kabataan, ito ang chance natin magkaroon ng leader na tunay na mag-gets ang struggles natin. Para sa mga OFW natin sa Riyadh, Toronto at Sydney, ito ang pagkakataon para magkaroon ng gobyernong mas maalam sa inyong mga pangangailangan. Pero kailangan natin maging aktibo, ha? Mag-register to vote, mag-comment at mag-share. O kung nagustuhan nyo itong video na ito, salamat ng marami. Pero i-like po, i-subscribe at i-hit ang notification bell. Mag-comment kayo ng #WalkWithLan at sabihin nyo kung sino ang bet nyo. Team Vico o Team Sara. I-share ito sa mga kababayan natin sa Hong Kong, UAE at Canada. Kung gusto nyo suportahan kami, mag-super thanks na rin please. At salamat sa panonood mga kaibigan at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng #WalkWithLan. Stay woke, stay Pinoy. Bago kami magpaalam, shoutout sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Abu Dhabi at San Francisco. Kung may political chismis kayo dyan, i-DM nyo na kami sa X or mag-comment below. Walk with us, mga kaibigan. Salamat ulit at hanggang sa susunod. Peace out at mabuhay ang Pilipinas.